Ay grabe 'no, kakaumay yung ulan. Tama na, ayoko na, ayoko na ng ulan. Ang sakit na sa tenga. Ay, so yeah, yung mga babes 'no, alam ko 'no, iba gusto yung mga tag-ulan dahil malamig ganyan, yung iba gustong nagsisenti, sumasandal sa mga bintana nila 'no, or sa bintana ng bus, mga ganyan 'no. Pero ano ba, 'di pa rin tumitila yung ulan, umay na umay na. Umay na umay na ako sa ulan, tama na. Ayan na. Gusto ko naman si Haring Araw, you know. So let us see. Keep safe everyone. Tingnan natin ang energies ninyo. Naramdaman niyo ba yung pagkaumay ko sa ulan? Okay. Look at that. We have here the Nine of Swords energy and the Two of Wands. Ooh, intriguing. There is someone reminiscing right here. Reminiscing about anything related to you. I'm seeing your face, no, na iniisip niya, or there's something about your face, maybe your eyes, maybe your lips, or maybe your smile. But if it's your face, high chance that this person here, the eyes or the lips, okay, taray, ang lit mo, nami-miss niya. Oy, bakit mo siya iniwan? Tanong ko yun sa kanya, no? Kasi nakita ko dito may umalis. Ooh, intriguing. Uy, good news to. The World Center ng reading. Okay. Bottom of the deck, the Ace of Swords, Ten of Cups, and the Ten of Swords. Ayan. So, mukhang dito lumalakas na ang loob ng person mo. Medyo dumidiskarte na siya rito, babe, no? Or pumaparaan na with the World card energy. No? And it looks like kung sino man tong person na to, this person here ay opening up rito, no, yung kanyang world, no, at nakakaisip na rin siya rito ng mga possibilities na pwede niya ritong gawin or offers na maaaring mag-work dito sa'yo. With the Temperance energy and the Page of Swords, matagal-tagal na rin no, na parang nag-iisip siya rito ng paraan, paano ka muling makakabalik sa buhay niya. Pero lahat ng naiisip niya parang bokya, no, or parang wala sa hulog, 'di ba? Kasi naman 'tong energy na ito nakikita natin dito na puspusan naman kanyang efforts, pero wala talagang nangyayari 'no. Pero ngayon, mag-iiba ang daloy ng kapaligiran para sa kanya. Yung energy niya rito parang medyo tumataas, mas nagiging confident siya rito at mas nakikita natin dito yung energy ng kanya rito na, you know, passion para ito ay maisagawa na dito 'no, ang muling pakikipagbalikan or pakikipag-ayos sa'yo, ayan. So, parang okey-okey na siya ngayon 'no, unlike nung mga parang nakaraan, maaaring may energy siya rito ng pagkaduwag, may energy rin dito ng parang ah pagkababa ng tingin sa sarili, insecurities. Pero ngayon mukhang stable na yung energy niya with the King of Coins, no? Nakakapagdesisyon na rin siya rito at bumabalik na rin dito ang kanyang confidence or self-esteem, no? Ayaw niya na kasi rito, no? Never na siya rito, no? Nagagawa ng dahilan para sa huli siya din ang masaktan. Turay! So parang nagiging ano, ha? Nagiging mature ang person mo sa mga pinagdadaanan niya sa iyo emotionally with the Tower energy. So with the Knight of Coins energy or the Knight of Pentacles, kita ko naman, no, na itong person na 'to, no, ay sumasabay sa kanyang growth.
okey, sa kanya rito 'no na paggawa ng desisyon sa sarili niyang buhay. Eh, nakikita ko din dito 'no na siya ito na nakalabas na doon sa energy ng labis rito 'no, na pagsisi sa kanyang sarili. Ngayon, hindi niya na sinisisi yung sarili niya 'no, pero ngayon parang nagiging okey-okey na 'no, na-break niya na yung gano'n niyang record at dahil doon mas makakagalaw na siya ngayon ng malaya 'no or maayos dito sa inyong connection. Mas nakita ko na makikipagbalikan 'to sa'yo dahil binubuksan niya na ngayon ang kanyang sarili 'no, sa mga possibilities 'no, na puwede niya ditong gawin, opportunities, conditions, 'yan. And with the Ten of Cups, this person here ay nakikita ko na itong person na 'to ay may energy ng what's this? May energy rito 'no ng pagiging positibo 'no, na may magandang outcome or may positive result kakalabasan itong kanyang efforts, ayan. So bago natin pag-usapan 'no, itong person ninyo na dumidiskarte na rito at pumaparaan sa'yo. Batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan, welcome new subscribers. Sa Turning Eastern Buyers, thank you so much kung di pa knows. Meron pa po tayong isa pang channel, yun ang ating main channel, The High Priestess, link down below lang sa ating description box. If interesado, click lang yan para makarating kayo there. Everyday nag-upload tayo ng collective readings for all signs to. Check natin gender dito So, okay, sorry about that, no? Meron tayong technical na issue dun. Pero ngayon 'no, balik tayo dito sa ating, reading 'no. So yeah, paalala lang na please just take only what resonates and here, nakikita natin dito your person 'no, na parang nabubuo na kanya ritong desisyon, na talagang buo na kanyang loob. Dahil dito nakikita niya na yung mga possibilities, opportunities 'no, ng pakikipagbalikan sa'yo. Gano'n pa man, nakikita ko rin dito na although kinakabahan pa rin siya, pero parang nasolusyunan niya na yung sarili niyang fears, 'yan 'no. Kasi dati parang niya naman rito na paglabanan yun kaso mahirap talaga na parang makontrol niya yung sariling emotions and feelings niya. So, lagi siyang napagtatabunan ng takot 'no, tapos may in denial phase pa siya kung saan alam niyang siya yung nagkasala, Ten of Swords energy 'no, pero alam mo yun 'no, parang hindi niya pa ma-admit sa sarili niya 'no, pero ngayon tanggap niya na rito 'no, dahil kahit siya, bini-blame rin niya ang kanyang sariling actions dito 'no, kung bakit kaya dito nagkaroon ng gap, okey, or kung ba't kayo dito nagkahiwalay, separation with the Tower 'no, hindi naging madali ang inyong hiwalayan at may energy rin dito na talagang merong nasirang life 'no, alam niya na nasira niya ang buhay mo dito, okey. Kaya ngayon, okey, nandodo'n na siya, nakalampas na rin siya do'n sa energy ng hindi na siya nagsisisi 'no, pero alam niya dito na kailangan niyang ayusin yung gulo na nadulot niya rito sa buhay mo, yun ang nakikita ko. And also for this person, ayaw niya rin kasi na maulit muli rito yung heartbreak 'no, dahil alam niya rito yung feeling ng wala ka sa life niya, super hirap. So, ano man yung naging dahilan ng inyong hiwalayan, hindi ko nakikita na yun pa rin ang dahilan na puwedeng ritong pumagitna sa inyong dalawa dahil wala na akong nakikita ritong makasisingit sa inyong dalawa. So, we have here this Six of Swords energy and the Nine of Coins wherein etong person na 'to ay may energy rito ng hmm, may energy siya rito ng parang, what's this? Um Mas okey na ngayon, mas nakakagalaw na siya ng maayos 'no, and mas mag-e-effort ito sa'yo, 'yan 'no. Marami na rin siya ditong naisip at natuklasan rito na mga bagay na puwede niyang magamit sa pakikipag-ayos at pakikipagbalikan sa'yo. King of Swords energy and the Six of Swords ay may energy rito 'no, na alam niya na kung hindi siya kikilos na ngayon baka mawala ka na sa buhay niya forever. So, nakikita ko siya rito na very, laser focus sa'yo ngayon. Kahit na siya ay nasa work niya or nasa negosyo or both 'no, kung meron siya niyan, I do see that this person here ay may energy ng, pag-focus sa'yo, okey? And also nakikita ko din dito that with this Ace of Swords, this person right in here ay, didiskarte, gagawa ng paraan 'no, in a way na puwede siya ritong kumonek sa mga loved ones mo, okey? So ita-try niya rito 'no, kung 'yan ay magwo-work dito. Kumbaga parang lahat na ita-try niya rito, 'yun ang nakikita ko.
And with the Ten of Swords energy, alam niya na kung mabubuhay siya rito sa takot at mabubuhay siya rito, no, na paulit-ulit na sisihin yung sarili niya ng hindi kumikilos at gumagawa ng paraan, ng hindi rito lalapit sa'yo. Alam niyang walang mangyayari. Ten of Cups ay ang indication dito ng gusto niya ng positive outcome dito sa inyong relationship. So, I do see na itong tao na 'to na ay preparing para sa pakikipagbalikan dito sa'yo. It's like a comeback right in here. And yes, we have the Temperance and the Page of Swords. Itong energy rin na 'to ay nagiging maingat sa kanyang mga kilos at galawan dahil maaari may mga pa-surprise siya rito sa'yo na kung makakahanap man siya rito ng parang mga taong konektado pa rin sa'yo 'no, kahit sa kanila ay hindi niya rin ito sasabihin dahil ayaw niyang makarating ito sa iyo, yun 'no. So, ang taray may pa-surprise din pala 'tong person mo sa'yo. Kaya parang nagiging quiet din siya 'no, kahit na may mga hiningan na siya rito ng tulong 'no, sa ibang bagay naman yun 'no, pero may kinalaman pa rin sa'yo. Pero yung surprise niya, tinatago niya ang sarili niya. Siyempre na baka mamaya sa super excited ng makarinig, eh, masabi agad sa'yo, 'di hindi na surprise, 'di ba? So, siyempre iniingatan niya rin yan, yan. Material na bagay ba yun, Miss Yan? Good question. Hindi yun material na bagay pero may pa-surprise siya sa'yo. Ano yun? Parang siguro ano yun 'no, um, baka ito yung bagay na matagal mo ng gustong marinig o baka ito yung bagay na, gusto mong mangyari, mga ganyan 'no. So, just take only what resonates, okey? Or baka yan yung bagay na hiniling mo sa kanya, basta hindi material na bagay, yung nakikita ko dito. So, may kinalaman dun ang surprise niya. And also nakikita ko rin dito 'no, na parang medyo may nagbago 'no, sa kanya rito 'no. Yeah, although nagmukha siyang parang mas mature sa kanyang looks 'no, kasi nga matagal-tagal rin kayong hindi nagkita simula naghiwalay kayo. Nakita ko dito na yung energy niya ay inilaan niya talaga. Kumbaga yung parte ng stress niya or parte rito ng eye bags niya nakalaan sa'yo yun. Ikaw may dahilan kung bakit may gano'n siya. So just take only what resonates. And also, I do see that with the Three of Swords, this person here, no, it's like every day is a survival mode, no, without you. Like, gusto kanyang tawagan, gusto kanyang i-text, no, pero alam niya rito na pwedeng hindi ka sumagot, so parang pinipigilan niya lang din sarili niya, no, na maaaring pag tumawag siya at alam mo na siya yun, maaari mong ibaba yung tawag, i-off mo yung phone mo. So, yun yung ayaw niya rito na pero everyday gusto niyang gawin na tawagan ka, gusto niyang i-chat ka, gusto niyang i-text ka 'no, dahil, alam mo yun, hindi siya nakakahanap rito ng parang sense of happiness 'no, sa kanyang everyday life or daily routine 'no. Like let's say, parang normal na lang na hinaharap niya yung everyday routine. Okay. Parang normal na lang na kumakain siya, tutulog sa trabaho, umuuwi, nagbibiyahe, papasok sa school or trabaho, whatever. Okey. Yun yung nakikita ko dito na, hindi siya nasisiyahan, okey. Though may mga times na ngumingiti siya, of course may mga kausap din naman siya like coworkers 'no, sometimes may kasiyahan or whatsoever 'no, then okey, ngumingiti siya pero yung sabihin mo na talagang happy siya, na alam niyang paggising niya sa umaga may nakaabang na good morning text na 'di ba, wala, you know, walang gano'n, wala siyang gano'n na natatanggap. So, nahihirapan siya talaga rito, babe. 'Yan, 'di ba? So, whatever this energy is, pinagsisihan niya na yung mga bagay na yun, oh, pero yung mga bagay na yun ayaw niyang pagsisihan dito. So, hindi siya rito yung tipo ng tao na na ile-let go ka, hindi ko nakikita yun dito 'no. Siya rito ay nakikita ko nadidiskarte at gagawa ng paraan upang kayo ay muling magkasama. Nakikita ko rin na itong tao na 'to na naging duwag dito nitong mga nakaraang buwan or taon ay nagiging matapang na humarap sa'yo rito 'no. Huwag ka ring magulat dahil maaaring salubungin ka niya rito 'no, ng warm hug. Yes, yung hug talaga yung pinaka nakikita ko here. And we have the Knight of Coins. This person here will whisper sa yung ears. Okay, yung mga sincere words dito, you know, or like ibubulong niya sa'yo na, I miss you, I miss kita, I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. More likely, one to two two sentences yung maririnig mo sa yung ears, no? Pero kaya ko babanggitin yung questions 'no, is because bakit ngayon lang, 'di ba?
magtanong ka sa kanya or matanong mo sa thoughts mo rito, ba't ngayon mo lang 'yan sinasabi? 'Di ba? So, whatever the case may be, 'yan, okay? So, this person here ay may energy ng hindi niya rito maiisip 'no, kahit na may mga iba pang mga tao sa paligid ninyo sa araw na ito. Dahil sa kanya, ikaw lang ang kanyang makikita sa araw na 'yan. So, kung may mga iba pang mga taong naka-standby sa paligid 'no, kung sino-sinong mga public commuters or whatsoever 'no, wala, hindi niya makikita yung mga 'yan 'no. Tuloy na siya ay yayakap sa'yo rito, nagsasabihin yung mga salita na gusto niya ritong sabihin. More likely, it's about love and forgiveness, no? Those two sentences na iwi-whisper niya sa iyong ears. Taray ng bulong. Yes, initials, we have here capital letter O, capital letter S, capital letter T. Oh, baka naka-iPhone yan Just take only what resonates. Naka-iPhone. Just take only what resonates. We also have here this capital letter L, capital letter B as in boy, capital letter J, capital letter H, capital letter M, capital letter P, and capital letter T. For small letters, we have here R, A, S, or someone's nickname could be Res. Just take only what resonates right here. We also have here U, D as in dog, and last but not least, we have F. Okay, so iwan ko sa inyo itong mga mensahe right here for you guys. Again, I'm Miriana, Ani for the girls, and Yana, do not for the boys. Sarang hayo, love and light. Idara. Annyeong.